Sobra nga akong thankful at grateful kay Lord sa mga achievement na nararating ng aming simple at maliit na negosyo. Alam niyo ba mga bi na hindi ganun kadali para maabot ang lahat ng ito. And until now, marami pa rin adjustment at lagi ngang sumasakit ang ulo ko. Pakiramdam ko palaging ang bigat-bigat sa batok, sa ulo, at lagi akong feeling ko na parang pagod at puyat. Madalas pa nga mga bi, may mga time pa talaga na hindi rin ako halos makatulog. Kahit na pakiramdam ko, pagod na pagod ang katawan ko. Ngayon ko nga na-realize mga bi na ang pagbibigay ng sakripisyo sa negosyo o sa anumang mga bagay na pinaghihirapan natin ay hindi talaga natatapos. Nakikita nga ng mga tao kung gaano napapalago ang isang bagay o nakikita ng mga tao nga kung ano yung mga bagay na meron ka na. Pero sa likod nun, ikaw at ikaw lang din ang nakakaalam kung gaano mo pinagbutihan at gaano ang sakripisyong ibinibigay mo nga sa lahat ng ito. At madalas nga mga bi, halos wala akong tulog, wala rin akong kain kasi pakiramdam ko hindi ako nagugutom, lalo na nga kapag marami akong hinahabol na mga trabaho. Hindi kasi ito ang panahon para sa akin na mas mag-relax. Marami nga nagsasabi sa akin, marami ka ng pera, mayaman ka na, donya, madam, lahat yan sinasabi nila. At sinasabi nga nila na bakit hindi daw ako mag-travel o kaya magbigay ng oras naman daw sa sarili ko. Naniniwala rin kasi talaga ako mga bi na marami pang hindi nakakaintindi kung gaano nga ba yung dapat na ibigay mo sakripisyo sa mga bagay-bagay. Siguro nga't maganda ang tingnan dahil nga sa bawat benta ay may pera. Pero hindi ko talaga tinatanggal sa aking ugali ang magpahalaga sa lahat ng mga meron ako. Dahil palagi kong iniisip na kahit ganito nakakalaki mga bi ang aming negosyo, ay kailangan mas maging hands-on ako sa lahat ng bagay. Dahil kapag nagpabaya, baka masayang din lahat ng Kung pinaghirapan. babalikan Nyo nga mga bi ang aking mga video, makikita nyo dun kung paano namin sinimulan ni Dada ang lahat ng ito. Kaagapay ang aming eldest na anak na si Teban. Lahat yon kami lang talaga nung una. At ngayon meron na kami 10 staff na tumutulong sa amin sa aming maliit na negosyo. At awa ng Panginoon ay mahigit 1,000 branches na ng laundry shop ang aming mga sinusuplayan. Tama nga mga bi, sa una nga ay hindi madali. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin madali. Para sa akin kasi na mahirap lang, ang lahat ng meron at lumalaking mga negosyong ito ay dapat pa rin mas pag-igihan. Pero syempre, hindi dapat napapabayaan ang pamilya, ang pagiging isang ina, asawa, anak, at syempre, pagmamahal sa sarili. Hindi ko naman din talaga kinakalimutan ang lahat ng yon. Pinipilit ko pa rin maging balanse kahit gaano ako kapisi. Pero ginawa ko ang bidyong ito para sa mga kagaya ko na breadwinner na nagsasakripisyo para sa ating mga mahal sa buhay. Na hanggat kaya natin, talagang ibibigay natin yung best natin. At yung mga akala nilang meron ka na o madam ka na ay talagang kailangan maging humble ka pa rin. Palagi ko pa rin iniisip na nung una talaga'y wala ako ng kahit na ano na mga gamit na ito. Totoo yun mga bi. Wala nga ako ng kahit na ano na mga gamit na ito na nakikita nyo ngayon. Kaya naman kailangan kong pahalagahan upang mas umunlad, mas gumanda, at mas mapanatili ko ang magandang serbisyo para sa mga taong sumusuporta at naniniwala sa akin. Kailangan mo lang din talagang tatagan ang iyong loob. Pero bilang tayo ay tao, mahina tayo kung minsan, at ang pinaka magpapalakas sa atin ay ang pananampalataya sa Panginoon, ang paghingi ng gabay sa Kanya sa lahat ng ating mga ginagawa.